Bago ang mga love teams na Katniel, Aldab at Shagab, ang love team nila Guy and Peep ang isa sa mga kilalang love teams ng bansa. Pero paano ba nagsimula ang love team nila Nora Aunor at Tirso Cruz III? At ano na ang nangyari sa Guy and Peep tandem? Tara! Samahan niyo kong malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy Po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Paano ba nagsimula ang love team nila Guy and Peep? Si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang Nora Aunor o Guy ay pinanganak noong May 21, 1953 sa baryo ng San Francisco, Iriga City, Camarines Sur Province. Ang kanyang mga magulang ay sina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Meron siyang 9 na mga kapatid at isa na doon ay si Eddie Villamayor na isang dating aktor. Siya ay dating tagatinda lamang ng tubig sa tabi ng riles ng tren sa Bicol Railway. Pero dahil nabiyayaan si Nora ng magandang boses, ginamit niya ito upang sumali sa mga amateur singing contest. Madami siyang sinalihang patimpalak, gaya ng Darigold Jamboree Singing Contest, The Liberty Big Show at Tawag ng Tanghalan. Sa Tawag ng Tanghalan, ito ay isang kilalang national singing contest sa Pilipinas. Nung umpisa ay natalo si Nora Aunor sa unang pagsali niya, pero dahil hindi siya sumuko, sa pangalawang pagsali niya sa Tawag ng Tanghalan ay siya ay naging kampiyon sa Grand National Finals noong May 29, 1967. Ang kinanta niya ay ang Moonlight Becomes You. Moonlight becomes Matapos manalo ng Tawag ng Tanghalan noong 1967, sa edad na 14 years old, siya ay unang lumabas sa telebisyon bilang guest sa An Evening with Pilita, na ang host ay si Pilita Corrales. Noong October 1967 ay pumirma si Nora Aunor ng 8 pelikula ng non-exclusive contract sa Sampaguita Pictures, kung saan binigyan siya ng supporting at minor roles. Binigyan siya ng bahagi sa pelikula para kumanta. Si Tirso Silvano Cruz naman o mas kilala bilang Tirso Cruz III o Pip ay pinanganak noong April 1, 1952 mula sa angkan ng Cruz na kilala sa industriya ng entertainment sa Pilipinas bilang pamilya ng mga awit at musikerong mahilig mag-compose ng kanta at magpagtugtog ng instrumento. Noong 1969, sila Nora Aunor at Tirso Cruz III ay naging bahagi ng pelikulang 9 Teenagers at Yeye Generation. Ngunit, subalit tatapwat, ang unang pelikula na sila ay naging magkapareha bilang love team ay sa pelikulang Young Girl. Matapos nito ay napansin ang kanilang chemistry at binigyan sila Nora at Tirso ng kanilang starring roles together sa pelikulang The Musical Teenage Idols by Tower Production na dinirect ni Artemio Marquez na pinalabas noong September 23, 1969. At 3 araw after nito ay nilabas ng Sampaguita Pictures ang kanilang 34th anniversary presentation na Fiesta Extravaganza noong September 26, 1969 kung saan ay dinumog ito ng mga manonood. At tuloy-tuloy na ngang sumikat ang love team nila Nora Aunor at Tirso Cruz III. Pero ano ba ang dahilan? Bakit sila tinangkilik ng mga manonood nung panahong iyon? Isa sa mga dahilan ay ang di karaniwan na pagsasama nila sa mga pelikula. Kasi naman, si Nora ay ang yung typical na dalagang Pilipina na may features na maliit at morena. Si Tirso naman ay yung matangkad at mestizo.
Nung panahon na yon, ang mga aktres ay madalas na mga mapuputi, mistisa at may matangos na ilong. Binago ni Nora ang kalakaran na ito nung pumasok siya sa entertainment industry sa Pilipinas. Mas nakaka-relate na ang mga karaniwang dalagang Pilipina dahil nakikita nila ang kanilang sarili kay Nora Aunor. Maliban dito, sobrang kakaiba ang attraction ng chemistry nila Guy and Peep sa tuwing nagtitinginan sila habang sila ay kumakanta. Ay! Sa kanilang kasikatan bilang love team, sina Guy and Peep ay nakagawa ng kabuuang 14 na pelikula. Yung tema ng karamihan nito ay tungkol sa kabataan na may musical, romance, and comedy, at ilang drama types din. Sila rin ang love team sa history of Philippine movies na nag-tour sa ibang bansa tulad ng Japan, Hawaii, at USA para mag-shooting ng kanilang pelikula. Ang kanilang biggest film ay ang pelikulang Guy and Peep na tumagal noong 1971 sa mga sinihan ng 6 na buwan. Uulitin ko, 6 na buwan. 6 months. Isang record-breaking box office na napanood ng mahigit na 4 na milyong Pilipino. Kapag in-adjust para sa inflation ng presyo ng ticket, ay 8 million gross ng Guy and Peep noong 1971. Katumbas siguro nito ay more or less 1 billion pesos ngayong 2024. Hindi lang sila sikat na aktor at aktres, pati mga music albums nila ay naging best sellers din. Pero bago pa tayo tumuloy, di maiiwasan na kapag marinig ang love team na Guy and Peep, ay maaalala din ng kanilang anak-anakan na si Maria Leonora Teresa na binigay ni Pip kay Guy noong 1969. At di magkamayaw ang kakiligan ng mga fans nila nung nangyari ito. Si Maria Leonora Teresa o MLT ay may habang 3 feet, isang ceramic face doll na naging popular dahil yung mga fans nila Nora at Tirso ay tinaguriang itong anak nilang dalawa. Si MLT ay lumabas sa maraming TV and movies. Ito lang din ang nag-iisang manika sa history ng showbiz sa Pilipinas na nagkaroon ng sariling launching movie na pinanood ng mga tao. Meron siyang sariling wardrobe, set ng alahas, suklay at makeup kit. At ang mga ito ay bigay ng mga tagahanga nila o ng mga sponsors nila. Merong 2 version kung paano napanganak si MLT. Yung first version, yung nanay ni Tirso na si Mami Ella ay humiling sa kaibigan na bumili ng manika sa US noong coronation ni Nora bilang muse ng Sampaguita Family Club. At ipinadala ni Tirso yung doll bilang regalo kay Nora. Yung second version naman ay si MLT ay binili ng ama ni Tirso sa Aloha Hotel sa Dewey Boulevard. Walang naging kumpirmasyon alin sa 2 versions ang tama pero walang makakagiit na ang kasikatan ni MLT ay kaparehas ng level nila Guy and Peep tandem. Nagkaroon pa nga ito ng sariling comics at alam nyo ba sa pamamagitan ni MLT, nalalaman ng mga tagahanga nila Guy and Peep kung maayos o may problema sila. Kung maayos o maganda ang samahan nila Guy and Peep, nakasuot si MLT ng bright colored clothes. Pero kung nagkakaroon sila ng away, syempre yung manika nakasuot ng itim at minsan may sash pa ito na nakasulat na, "Nasaan ka, inay?" Pwede ba, maupo ka sandali na magkaliwanagan tayo? Para ano pa? At bakit ka na naman na parito? Ano, alam kong hinihintay mo ako. At sino may sabi sa'yo naghihintay ako? Kaya naman, nung nagwakas ang love team at relasyon nila Nora Aunor at Tirso Cruz III, ay binalik ni Nora si MLT kay Tirso. At mabalik nga tayo. Hindi maiiwasan na habang sila Nora at Tirso ay tumatanda, ay naging mas mature at seryoso ang mga roles na nakukuha nila. Ipinareha din sila sa ibang mga aktor at aktres pero di talaga napantayan ang kasikatan nila Guy and Peep.
Noong 1977, ginawa nila nung panahon na yon ang huling pelikula nila together na ang title ay Pinakasalan Ko Ang Aking Kapatid. Matapos ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang karera sa Philippine industry sina Nora at Tirso. Si Nora ay naging batikan na aktres na nanalo ng awards hindi lang sa Pilipinas, pati din internationally. Mas lalong dumami ang kanyang mga fans at ang tawag sa kanila ay Noronians. Marami siyang nagawang product endorsements, album, and movies. At dahil sa sobra niyang kasikatan ay siya ay tinaguriang superstar at pinartner siya sa iba't iba pang mga aktor. Si Tirso naman, bagamat patuloy naman siya sa paggawa ng mga pelikula at song albums niya, hindi niya masyado napantayan ang kasikatan ni Nora Aunor. Kalaunan, tumanggap siya ng mga supporting roles at gumanap din siya bilang kontrabida. Naging magkaibigan pa rin silang dalawa at marami pa ring tagahanga ang love team nila. Kaya naman, noong 1985 na reunion movie nila Guy and Peep na Till We Meet Again ng Regal Films ay talagang pinilahan ito ng maraming manonood sa takilya. Kinikilig pa rin ang kanilang loyal fans na nakanood sa kanila. Matapos nito ay patuloy na nahiwalay sila at nagkaroon ng kanya-kanyang landa sa takbo ng kanilang mga personal lives at patuloy na karera sa Philippine entertainment industry sa mga sumunod na taon. At noong 2013 ay nagkaroon muli sila ng isang reunion, this time a TV series sa TV5 para sa love team ni Guy and Peep. Ang pangalan ng TV show ay When I Fall in Love na directed by Joel Lamangan at ito ay nag-premiere noong February 11, 2014 bilang Valentine offering ng TV5. Noon mula hanggang ngayon, marami pa ring mga tagahanga sila Nora at Tirso. Kahit nagdaan na ang mga taon, hindi mawawala sa history of Philippine entertainment ang love team na Guy and Peep. Isa ka ba sa mga fans nila Guy and Peep? Sige nga, ano ang naaalala mong nangyari sa kanila nung sila pa ay magka-love team? Share mo naman yan. Please comment down below. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Kilala niyo ba kung sino ang kauna-unahang Filipino na ginawaran ng korona at titulo bilang Miss Universe? Siya ay si Gloria Diaz. Tara, samahan niyo kung kilalanin natin siya. Come on, let's go!